Shalom, shalom. Shalom mga kababayan, mga kapwa ko naglilingkod sa Panginoon, sa kanyang ubasan, sa pinagpalang araw po ng Huwebes sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan at atin itong pinagninilayan. At from time to time, atin din pong itong sumasagot din tayo ng mga katanungan patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, abot sa ating kakayanan. At tinatalakay din natin ito at pinag-uusapan para matuto tayo sa ating pananampalataya. Tinangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yan, mga kapatid. So, usually sa TikTok ako nagre-record ng live, then pinopost ko dito sa Facebook, but just recently, I tried na mag-record ng video doon sa TikTok. Nung in-upload ko dito sa Facebook, nahirapan ako. 3 video ang itinry ko, pero ang hirap i-upload. Ayan, kape. Sabi nga ni Brother Romy Nunez ng Black Nazarene Chapel doon sa sabi niya, kape, kausapin ng Panginoon everyday. So, at bahagi ng ating pakikipag-usap sa Panginoon ay ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos, sapagkat sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo nakikinig sa Kanya habang binabasa natin ito, mga kapatid. So, the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 7, verses 21 to 29. Glory to you, Lord. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? Then I will declare to them solemnly, I never knew you. Depart from me, you evildoers. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. When Jesus finished these words, the crowds were astonished at his teachings, for he taught them as one having authority and not as their scribes. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. So, nag-check ako yung wireless na microphone sa online. Ang mahal, 3,000 mahigit. Meron din naman mga 1,000 mahigit yung pinakamura. Pero
At tsagain na lang natin to. Sinasabi nga ng second, ito sa second Timothy, mga kapatid. Basahin natin. Ito yung isa sa mga inspirasyon natin na ginagawa natin to. Though sometimes, hindi naman natin nagagawa sapagka busy tayo. Kaya ito yung sinasabi sa second Timothy chapter 4, verses 2 to 4. Sabi dito, proclaim the word. Be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage to all patience and teachings. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity, will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So, that is why, whether it is convenient or inconvenient, ay talagang patuloy na natin ginagawa. Kakangawit din ganito, mga kapatid. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, Matthew chapter 7, verses 21 to 29, ay a very strong reminder for us all who serve the Lord. It is a strong reminder to all of us who calls on the name of the Lord, na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So, isa sa hindi ko makakalimutan na turo ng ating simbahan doon sa encyclical letter na yung Divine Constitution or Constitution on Divine Revelation or Dei Verbum. Isa sa sinabi doon ng Dei Verbum, Constitution on Divine Revelation, sa kanyang sulat ng simbahan, the reason why bakit tayo naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, it is because one of its quality, one of its character is yung kanyang unity. Because of its unity. So alam naman natin na despite it was written from different period of time, itong mga nagsulat ay hindi naman talaga nag-usap kung ano yung pag-uusapan, or hindi naman sila kung nag-uusap kung ano yung isusulat, but makikita natin andun yung unity, ng salita ng Diyos. So isa quality of the reading ng Bible, that is why we believe it is the Word of God because of its unity. Kaya dito sa Matthew chapter 7 verse 21, sinasabi niya na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So, ibig sabihin, sinasabi nitong Matthew chapter 7 verse 21, hindi sapat na praise the Lord, hallelujah ka lang. Hindi sapat na sumampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kinikilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, Hari ng mga hari, siya ay Diyos na nagkatawang tao, ay tapos na, mga kapatid. Or else, kung magkagayon, ay dapat hindi na binanggit ito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral. Di ba? Ang pangaral ni, lalo na yung pinanghahawakan ng mga kapatid natin, ng mga separated brethren natin, sa John 3:16. Although ito na natalakay na natin noong nakalipas na araw, na yun lamang ang kanilang pinanghahawakan na sumampalataya ka lamang. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. Na-discuss na rin natin noong nakalipas. So, pero na-miss nila yung word na Panginoon when we consider the Lord as the Lord. Kasi dalawa kasi ang ibig sabihin ng Lord sa Bible, mga kapatid. Ang Panginoon Jesucristo ay Lord as Adonai. At yung
Lord na human master is Adonai. Jesus, our Lord, is both Adonai and Adonai. Yan. So, once tinatawag natin ang Panginoong Kristo na Panginoon, ay obligado tayo na susundin kung ano yung kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, hindi pwede na mag-stop ka lang doon na sumampalataya ka lang. Tapos na. Ligtas na. Or else, mababaliwala mo natin itong sinasabi sa Matthew 7:21, mga kapatid. Na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ibig sabihin, may action. You need to do something. You need to do the will of God. After you believe, after you accepted the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Take note of the word Lord, mga kapatid. Yan sinasabi sa Luke 6:46, di ba? Binanggit na natin na nakalipas na araw. Na, ang sinasabi sa Luke chapter 6, verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo tinutupad ang aking mga iniuutos, ang aking mga utos. Ay, parang sinasabi ng Panginoon, what is the sense of calling me Lord, Lord, yet you are not doing what I wanted you to do? Parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Anong sense ng pagtawag niyo sa akin na Lord? Hindi niyo naman ako sinusunod. Di ba? Oh. Kaya nga, gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, kung titingnan natin yung mga passages na patungkol sa huling paghuhukom, makikita natin na it always talks about yung paggawa. Di ba? It always talks about works. It always talks about doing God's will. Oh, example na yan, di ba? Lagi na natin itong binabangkit. Basahin niyo yung Matthew 25:31-46. Or even the whole chapter of Matthew 25, mga kapatid. Di ba? Na sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang mga pinagkakatiwalaan ay i-account niya. Pagsusulitin niya. Di ba? Isa na doon yung the parable of the talent. The parable of the talent, the masters of the house called these servants and announced to them, I am going to travel to a far country. Take these talents and do business. Oh, di ba? So, pagbalik ng Panginoon, i-account ng Panginoon yung mga ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi pwede na sa kanyang pag-alis, ay wala tayong gagawin in between na wala siya. Di ba? So, kaya pagdating sa Matthew 25:31-46, yung tinatawag na judgment of the nation. Sa judgment of the nation, ang nakalagay doon ay babasahin niyo ang linaw. Halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo sa kaharian na inihanda sa inyo noon pa manguna. Then, the Lord enumerated, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Sapagkat nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom, etc., etc. Okay, di ba? So, we will be held accountable. Pagdating sa white judgment, wala kang makita doon na sinasabi na halik kayong lahat ng mga sumampalataya sa akin, tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng mga hari, pumasok kayo sa aking kaharian. Hindi ganun na sinabi eh. Try to read, mga kapatid. Matthew 5:31-46. Okay? Hindi natin pwede pagkontra-kontrahin yun. Namimiss natin yung kahulugan ng Lord. Na we accepted the Lord Jesus Christ as Lord. Wow. Adonai and Adoni.
Yes, inaccept natin siya. Pero once we accepted Him, uulitin natin mga kapatid as Lord, we are obliged to do His will. Okay? We are obliged to do His will. Ay, God bless you, Tristan Angeles. We are obliged. Once na tinawag natin siyang Lord, Lord. Luke 6:46. Kaya nga, ang sabi dito sa Matthew 17:21, ulitin natin, mabigat ito mga kapatid. This is a strong reminder for all of us. Na sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. You see? So, tumutupad sa kalooban. Ibig sabihin, pag sinabing tumutupad, gumaganap, gumagawa, nagsasakatuparan, di ba? Nag-e-execute. Hindi salita, kundi action. It is an action word, a verb. Oh. Ganun mga kapatid. Kaya nga, pagdating dito sa verse 23, sundan niyo po yung Bible niyo Sa Matthew 7:22 to 23, mga kapatid. Okay? Ano nakalagay dyan? Sa Matthew chapter 7, verse 22, Many will say to me on that day. Anong on that day na sinasabi? Of course, this is on the judgment day. Kung titingnan natin itong verse 22 na ito at ihambing natin at tingnan natin yung Matthew 25:31 to 46, ganun din. Yung mga tao nagtanong din, Panginoon, saan ka namin nakitang nagutom? Saan ka namin nakitang nauhaw? Saan ka namin nakitang walang damit? Kapatid, sabi dito, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Hindi pa nagpangaral kami? Nagpahayag kami sa iyong pangalan? Did we not drive out demons? Nagpalayas din sila ng demonyo? In your name, nagpalayas kami sa iyong pangalan? Did we not do mighty deeds in your name? Gumawa din sila ng himala? Then, verse 23, mga kapatid, then I will declare to them solemnly. Ang ganda ng ng translation dito, mga kapatid, sa verse 23. Then I will declare to them solemnly, I never knew you. Bakit hindi sila kilala ng Panginoon? Bakit hindi sila kilala ng Panginoon? Yung verse 21 ang reason. Tumatawag sila sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pero hindi nila sinusunod yung tinutupad, isinasagawa, isinasakatuparan yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid. Okay? Maybe, ginagawa nila yung iba, pero yung iba hindi ginagawa. Alam natin sa aklat ng Galatians na when you break one single law, you break everything. Ibig sabihin, kung ginawa mo yung isang part na yun, pero yung iba hindi mo naman ginawa, is para ka lang hindi mo rin nagawa yung iba. Ibig sabihin, wala tayong pinipili, wala tayong pipiliin. Bigat, di ba? Okay. Verse 23, ulitin ko mga kapatid Then verse 23, 22, sabi niya, verse 23, then I will declare to them solemnly, I never knew you. Wow. I-disown ka ng Panginoon. Then, ang karugtong, depart from me, you evildoers. Ibig sabihin, nangangaral, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala,
pero at the same time ay gumagawa ng kasamaan. Oh, kasi depart from me, you evildoers, gumagawa ng masama. Check natin ngayon sa sarili natin, ano ba yung mga ginagawa nating masama? Ano ba yung bagay na nasa atin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid? So, hindi talaga pwede na sumampalataya ka lang. Hindi talaga pwede na tanggapin mo lang bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Pero once na tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon, take note. Bilang Panginoon, ay obligado ka, ay kinakailangan natin na gumawa ng kalooban ng Diyos. Or else, hindi natin matutupad yung sinasabi, yung sinasabi sa Luke 6:46, at itong sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 21, mga kapatid. Yan, mga kapatid, Okay. So, yun. Itong verse 21, dinilibang niya yung sinasabing sola fide. Sola fide, or faith alone, is enough. Ibig sabihin, itong verse na ito, dinidebunk niya ang faith alone. At katulad ng binabanggit natin palagi, mga kapatid, ay wala naman talagang faith alone sa Bible. Ay, sorry, meron pala. Meron palang faith alone sa Bible. Dangan nga lamang yung faith alone na sa Bible does not conform or does not support with the faith alone of our separated brethren. Sa mga sumusuporta sa faith alone, Really? Oo. Okay? Sige nga, mag-present kayo ng verse sa Bible that supports faith alone, sa faith alone ng mga separated brethren natin. Wala po, mga kapatid. Merong faith alone sa Bible, but it kumukontra sa faith alone ng mga separated brethren natin. Meron faith alone. So, hindi natin dinideny na may faith alone sa Bible. Meron pala. Pero dangan nga lamang, sabi ko nga, na it does not support with the faith alone of our separated brethren, yung mga protestante natin, mga kapatid. I always called them separated brethren because they only separated from us in the Catholic Church. Dito sa James chapter 2, verse 24, sabi dito, see how a person is justified by works and not by faith alone. So may faith alone nga pala talaga sa Bible. Dangan nga lamang, it does not support with the faith alone of our separated brethren. Kasi kung faith alone lang, mga kapatid, dapat hindi na nangaral ang Panginoon Jesucristo yung sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 21. Tandaan natin yan. Or else, lalabas na ang salita ng Diyos ay kontrahan. Then, kapag nagkukontrahan, ibig sabihin, hindi ito word of God. Payag ba tayo na ganun? Sasabihin ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na sasabihin ang banal na kasulatan ng Biblia ay kontrahan? No. Hindi natin papayagan yon. Okay? So, ibig sabihin, check your understanding sa banal na kasulatan. Huwag ka lang magtapos doon sa John 3:16. Continue mo basahin at reconcile mo ang bawat, i-reconcile mo yung Word of God. Hindi pwede na mag-stop ka lang doon, mga kapatid. Okay. So, balikan natin ng Ebanghelyo. Natapos na natin yung verse 21 to 23 na hindi common na nagtatawag ka na sa Panginoon, praise the Lord, hallelujah ka na, nakapagawa ka na ng himala, nagpapalaya sila ng demonyo. Pero, siguro, then, anong sabi naman? I solemnly declare, I do not knew you. Hindi tayo kilala ng Panginoon. Then, sabi niya, depart from me, you evildoers. Ibig sabihin, yung pagiging Kristiyano natin is double standard. Double standard.
Sabi nga sa United Kingdom, ang kanilang term is toe-tayer. Toe-tayer. Two-tayer. Or two-tire. Two-tire. Two-tire life. Double standard life. Hindi pwede ganun, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, sabi dito sa Matthew chapter 7, verse 23, "Depart from me, I solemnly declare, I never knew you. Depart from me, you evildoers." Okay? So, mo i-disown ka ng Panginoon pagdating ng araw. Sakit nun, mga kapatid. Then, dito sa verse 24, mga kapatid, sabi dito sa verse 24, okay, sabi niya, "Everyone who listens to this word of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock." Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, na sabi ng Panginoon na every time na kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos at isinasagawa natin ito, ay para daw tayong mga tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. And since nakatayo sa ibabaw ng bato, sabi niya, dumating ang ulan, bumagsak ang ulan, bumaha, at dumating ang malakas na hangin, at sinalanta yung bahay. Pero ang sabi dito, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. Okay? So, kapag nagsasagawa doon natin yung Word of God, mga kapatid, pinapakinggan natin, everyone who listens to these words of mine and acts on them, ibig sabihin, isinasagawa natin yung kanyang salita, ibig sabihin, hindi lang tayo tagapagkinig, katulad ng sinasabi sa James chapter 2, at isinasagawa natin ito para raw tayo nagtayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato, mga kapatid. Okay? O, di ba? Ano yun? Very word. Okay. So, kaya nga, ito, i-relate natin ito, mga kapatid, doon sa Matthew chapter 16, verse 18. Ang sabi doon ng Panginoong Jesucristo, doon sa Matthew chapter 16, verse 18, sinabi niya kay San Pedro, sabi niya, "Upon this rock, I will build my church. Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it." Ito yung parallel verse na ang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato, dumating man yung napakalakas na hangin, napakalakas na ulan at baha, hindi nasira ang bahay. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoong Jesucristo doon, "Upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it." Ano man yung mga storm, ano man yung ulan, ano man yung bagyo, ano man yung bumaha, ano man yung baha na dumating, ay hindi siya masisira. Then, why others claim na nung itinatag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, ay natalikod daw. Kung tatanggapin natin yung sinasabi na natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoong Jesucristo, lalabas na kukontra siya dito sa Matthew chapter 7, verse 24, mga kapatid. So, it cannot be. Kasi nakatayo siya sa ibabaw ng bato. At sa Matthew 16, verse 18, sabi niya, "Even the gates of Hades shall not prevail against it." Ibig sabihin, hindi makapagtagumpay sa kanya yung kamatayan. Dito sa Matthew 7:24, hindi nagtagumpay ang bagyo, hindi nagtagumpay ang baha, hindi nagtagumpay ang hangin. Kasi it had been set solidly on rock.
So the same with sa Matthew 16 verse 18. Na nung itinayo ng kanyang Panginoong Kristo ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato, ay hindi nakapanaig, hindi pinangakuan niya na hindi makapananaig ang kamatayan. Okay? The same din kasi ang iglesia is the church is the household of God, a pillar and bulwark of the truth. Yung sinasabi sa 1 Timothy 3:15, bahay din. Ang iglesia ay isang bahayan din. A pillar and foundation of truth. So, ibig sabihin, ang claim na natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon, kukontra dito sa Matthew chapter 7 verse 24. Kukontra sa Matthew chapter 16 verse 18. Kaya, papaano mo masasabi na natalikod? Papaano mo masabi na matatalikod at natalikod? Hindi matatalikod. Bakit? Bakit? Bakit mo siya matatalikod? Ano sabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 28 verse 20? I will be with you till the end of time. Diba? I will be with you till the end of time. Yun yung pangako. At sa kanyang pag-alis, nangako siya na isusugo niya ang Espiritu Santo. Makikita natin yan sa John chapter 14, mga kapatid, di ba? From John chapter 14, makikita natin yan hanggang 16. Kung papaano makikita natin yung pagsusugo sa Espiritu Santo. Okay? So, kung kasama natin ang Panginoon Kristo, kasama natin ang Espiritu Santo, therefore, there is no need or there is no chance na magkaroon ng pagtalikod na sinasabi. Kaya nga alam niyo mga kapatid, sa mga nagkiklaim na natalikod kuno ang iglesia ang tinatag ng Panginoong Jesucristo, sa mga member nila, natural, ang tagal-tagal nilang tinuruan, wala pong pagdating na sa ganong tanong, ito sa tapatan na usapan, pagdating na sa ganong tanong, saan ka ako sa New Testament, sinabi na matatalikod or natalikod ang iglesia ang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Wala po silang mai-present actually mga kapatid. Of course, may makikita tayong na word na natalikod, tatalikod, ang word na tatalikod is yung mga mananampalataya. Sila yung tatalikod sa iglesia ng Panginoon. Ibig sabihin sila yung umalis. Hindi yung iglesia ang natalikod. Matthew 24, basahin nyo. Sabi niya sa pagdating na yun, di ba, pinasinalaysay ng Panginoon yung mga kaguluhan, yung mga pangyayari na darating. Marami, ang nakalagi doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero hindi ang iglesia ang matatalikod. Okay? Of course, i-quote nila yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Pero nakalagay doon sa huling araw. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sa huling araw. Sino ba yung mga lumutang sa huling araw? Sino ba yung mga tumalikod? Meron mga kapatid, yung mga tumalikod. Ito, So, 1 John chapter 2. Okay, chapter 2 yun. Okay? Take note, Kung sino yung mga tatalikod sa huling araw, sabi dito. 1 John chapter 2, verses 18 to the following. Sabi dito, verse 18, Children, it is the last hour, and just as you heard that the Antichrist was coming, so now many Antichrists have appeared. Okay? Thus, we know this is the last hour. They went out from us. Okay?
Take note of the word, they went out from us. But they were not really of our numbers. If they had been, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was of our number. So they went out from us. Sila yung umalis, sila yung tumalikod. Kaya kung titingnan natin sa kasaysayan, for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. At noong 1054 or 1054, humiwalay sa atin ang Orthodox Church, ang Eastern. Oh. Kaya tingnan mo yung Orthodox, di ba? Yung mga style, mga drawing nila, yung mga vestment nila, almost the same with us in the Catholic Church. Okay? Then, kailan nagkaroon ng massive schism? Yung nagkaroon ng massive na paghihiwalay. Kailan nangyari? 1517, inumpisa ni Martin Luther. But Martin Luther did not remain as one. Nagkahiwa-hiwalay din sila. Even at the very early period na umalis si Martin Luther, iniwanan din siya ng kanyang mga kasamahan. And until now ay patuloy nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. So ang sinasabi dito sa 1 John chapter 2 verse 16 to 18, they went out from us. Check nyo sa kasaysayan kung sino yung umalis. Sino yung tumalikod, mga kapatid. So therefore, sinasabi natin, there is no chance of apostasy sa itinatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia. Kasi pinangakuan niya eh. Yun nga, sabi ko sa inyo, basahin niyo yung John chapter 14. From John chapter 14, na gano'n na siya eh. Okay. Verse 26, sabi niya, the advocate, the Holy Spirit, that the Father will send in my name, He will teach you everything and remind you of all that I told you. Okay? You see? And then, pagdating sa John chapter 15, di ba, inulit ito ng Panginoong Jesucristo. John 15, verse 26, when the advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, He will testify to me. Yan. Okay. Then pagdating sa John 16, di ba? Verse 13, but when He comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. He will not speak on His own, but He will speak what He hears and will declare to you the things that are coming. Okay? But when He comes, the Spirit of truth, He will guide you. Take note of the word, He will guide you. Gagabayan kayo. Guide. Pag sinabing guide, kung may guide ka, ibig sabihin, di ba, sa tour guide, halimbawa, may tour guide ka, pupunta ka sa isang lugar kapag may tour guide ka, hindi ka maliligaw. Ang tour guide natin, ang guide natin, ang Espiritu Santo, may sinabi ba ang Panginoon sa Kristo na aalis ang Espiritu Santo sa atin? No. Wala. Makakasama natin siya until the final coming of the Lord Jesus Christ. He will guide you to all truth, sa lahat ng katotohanan. Kaya there is no chance of apostasy. Kaya palpak or hindi rin totoo na sasabihin mo na nung dumating yung sekta mo or denominasyon mo, saka lamang nagkaroon ng truth. That is false, mga kapatid. Kasi ang Espiritu Santo, isinugo pa man noong first century. On the day of the Pentecost of the Jews. Sa kapiyastahan ng mga Hudyo na Pentecostes. From the time on, hindi umalis ang Espiritu Santo.
Ibig sabihin, that fulfilled what the Lord said in Matthew 28:20. I will be with you till the end of time. So you see, then, how come nasasabihin mo na natalikod? Kaya nga tapos sasabihin, itong mga nakakatawa ng mga kapatid. Ito ang sabi. Ang kaligtasan, sabi nila, ang kaligtasan, pinopromote nila yung sekta nila kasi nakapangalan daw sa Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng iglesia, ang iglesia ang katawan. Yan naman talaga yung sinasabi sa Colossians chapter 1 at saka doon sa Ephesians chapter 5. Nakalagay doon na ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng iglesia at ang katawan ay ang iglesia. Then, kung i-claim mo na natalikod, di lalabas mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo ang ulo, ang iglesia ang katawan. Ibig sabihin, pag sinabi mo natalikod, parang na sinabi mo na tanggal yung ulo ng Panginoong Jesucristo, napugot sa katawan, at muli lamang iniugpong nung panahon na dumating yung sekta ng mga taong ito. That is a very false claim. Di ba? Inconsistency. So, hindi talaga pwede matalikod. Or else, sa labas na napugot ang ulo ng Panginoon Jesucristo. Namatay yung dating katawan. At iniugpong sa panibagong katawan. Pag paniniwalaan natin na natalikod yung iglesia ang tinatag ng Panginoon. So, there is no way, there is no chance, mga kapatid. Okay? Kaya nga pagdating dito sa John, ito tingnan na example, just Acts chapter, paano ang Espiritu Santo gumagabay. Sa Acts chapter 16, verse 6. Okay? Kung tama ako. Okay? Example lang ito, mga batid. During the time na ministry ng Acts of the Apostles, sa gawa ng mga apostol, sa panahon na ng mga apostol na umakyat na ng Panginoon Jesucristo sa langit. Okay? Sabi dito sa Acts chapter 16, verse 6. Sample pa lang to. Marami pa pong mga passages dito sa Acts of the Apostle, how the Holy Spirit works. Pero ito yung example. They traveled through the Phrygian and Galatian territory because they had been prevented, okay? They had been prevented, okay, by the Holy Spirit from preaching the message in the province of Asia. Okay? Verse 7, when they came to Mysia, they tried to go on into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. You see? Makikita natin yung paggabay ng Espiritu Santo. Then, paano mo masasabi na may matatalikod? See? Di ba? Sinabi na natin kanina sa verse 24 na nakaset solidly on rock. So, hindi nga masisira sa bagyo, unos, baha. Kaya kinukot pa natin yung other possibilities, other references to strengthen our claim na hindi talaga matatalikod. Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit may nakakausap ako Pagdating na dun sa pagtalikod, natanong, sabi ko sa kanya, nakatanong ka na sa akin ng marami. Para fair naman, ako naman magtanong. Nung tinanong ko, saan sa bagong tipan sinasabi na ang iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo ay matalikod or natalikod? Tapos na kaagad usapan mga kapatid, wala na. Ganun. Kasi hindi mo talaga maangkin na natalikod yung iglesia ang tinatag ng Panginoon. Yang mga nagsasabi na natalikod yung iglesia ang tinatag ng Panginoon, ay giniklaim lamang nila iyan para maisingit yung mga leader nila sa eksena. Wala talaga mga kapatid. There is no chance. Sa prophecy pa lang, kontra na yon. Kapag ipagbigyan natin yung natalikod ko, no? Una, sa Daniel chapter 2, verse 44. Basahin nyo doon. Puntahan nyo, Daniel chapter 2, verse 44.
kukontra na kaagad doon. Sa prophecy na pag dumating ang Mesias, sabi niya, his kingdom will have no end. Pag sinabi mong natalikod, hindi nagkaroon ng end yung kingdom. And na-establish lang nung dumating yung leader na kinikilala nila. Ganun lalabas, mga kapatid, which is katawa-tawa. Second, tingnan natin, 2 Samuel yata yun, mga kapatid, chapter 2 Samuel chapter 7, verse 12 to the following. Ito, mga kapatid, sa prophecy pa lang. Okay? And when your time comes and you rest, si David ang kinakausap dito, and you rest with your ancestors, I will raise up your ear after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm. Okay? Huwag tayo magkamali. Hindi si Solomon. Kung babasahin natin, hindi si Solomon. Tinutukoy dito, mga kapatid. Okay? I will make his kingdom firm. Verse 13, it is he who shall build a house in my name. He shall build a house in my name. Okay? My house will be called house of prayer. Isaiah 56. Then, yung sinasabi dun sa aklat ni Juan. Di ba? Okay. It is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne firm forever. Okay? So, pag sinabi mo na talikod, yung prophecy, babangga na kagad sa propesya. Pag natalikod, ibig sabihin, hindi firm. Joke? Na hindi joker sa Lord. Seryoso sa sinasabi niya, firm forever. Tapos sabihin mong natalikod, this will contradict here in the prophecy. Daniel 2:44, at saka dito sa prophecy, I will be a father to him, and he shall be a son to me, and if he does wrong, I will correct him. Okay? Okay. Verse 15, but I will not withdraw my favor from him as I withdraw it from your predecessor Saul when I remove from my presence. Verse 16, your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall stand firm forever. Di kung sabihin nating ng talikod, di wala na. Joke na lang yung prophecy. Walang kwenta yan na prophecy. Wala din naman pala nangyari. Nasira din naman pala. Natalikod naman pala. Di, walang saysay itong prophecy na ito, mga kapatid. Okay. Ngayon nga, pagdating dun sa Annunciation, di ba? Sa Luke chapter 2. Inulit doon. Okay. Okay. Acts, Luke chapter 1 pala. Okay. Luke chapter 1 verse 33. Sabi dito, he will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and his kingdom will be no end. Will be no end eh. Tapos pag ipilit mo na talikod, hindi nagkaroon ng end. You see, mga kapatid? Okay, sige. Wrap up na tayo, wind up na. Kasi matatapos na tayo. Okay.
So yun mga kapatid, then ang kasunod ng mga verses, kung ang bahay mo is nakatayo, kapag hindi natin isinasagawa ang salita ng Diyos at isinasabuhay nito, yun yung lalabas, ang opposite na nangyari doon sa nakatayo sa ibabaw ng bato. Dumating ang baha, ang ulan, at ang hangin, nawasak ang bahay. So, tayo ang pipili. Kapag pinapakinggan natin ang Word of God at hindi natin isinasagawa ito, para tayong nagtayo ng ating bahay sa ibabaw ng buhangin. Pero kapag pinapakinggan natin at sinasagawa ito, ay para tayong taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, dumating ang malakas na hangin, umulan, bumaha, at nanatili itong nakatayo. The same with us, if our faith ay pinapakinggan natin at sinasagawa ng salita ng Diyos, ibig sabihin dumating man ang mga unos sa pagsubok sa ating buhay, manatili tayong nakakatayo sapagkat tayo ay nakatayo sa ibabaw ng bato, ang salita ng Diyos, mga kapatid. So, shalom that is by now, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. So, God bless, mga kapatid. Signing off, my dear brother.